Una sa ating mga balita, tiniyak na Malacanang na alam ng pamahalaan ang tunay na pangalan ng mga miyembro ng MILF na nakikipagnegosasyon sa Peace Panel. Ito'y sa harap ng umunay pagkakaroon ng mga alias ni MILF Peace Panel Chair Mohaguer Iqbal. Muli ring nanindigan ng palasyo na naayon sa saligang batas ang isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na dapat ituon ang usapin sa merito ng BBL. Yan ang tinutukan namin kasama ang si Rocky Ignacio mula live. Maraming salamat. Nanindigan nga ang Malacanang na ipagpapatuloy ang implementasyon ng Bangsamoro o Comprehensive Bangsamoro Agreement. Ayon sa palasyo, wala kasing alternatibo sa pagtamo ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Iginit ang Malacanang na walang panlilinlang sa panig ng MILF nang sumalang sa prosesong pangkapayapaan sa gobyerno. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa harap ng pagkakaroon umano ng aliases o paggamit ang maraming pangalan ng Chief Negotiator na si Mohaguer Iqbal. Paliwanag ng palasyo, batid ng pamahalaan ng totoong pangalan ng lahat ng bumubuo ng MILF. Names are known to government of the entire the MILF negotiators. So there was no deception on their part. There's no, yes, that's quite clear. There's no deception on their part because they made their real names known to government. Dagdag pa ni Valte, gumagamit ng aliases sa mga ito bilang mga dating membro ng rebelding organisasyon. At least on the side of the executive, allow me to say that the real names of the MILF negotiators are of course known to the Philippine government. And in fact, they possess Philippine passports as issued by the DFA. And when the peace process started in 1997, MILF negotiators like previous rebel group negotiators, notably from the NDF, from the MNLF, the CPLA, they were allowed the courtesy to continue using their aliases that they used as underground when they're, as part of their underground rebel organizations as a matter of personal security. Nagsalita ang Malacanang sa umano'y duda sa magiging integridad ng kasunduan kabilang na ang sinusulong na Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero nanindigan ng gobyerno na ang merito ng sinusulong na BBL na salig sa konstitusyon dapat ituon ang usapin. The BBL should be discussed on the basis of the merits of itself or of the draft bill itself and not other attendant issues that may be related but perhaps are not really at the core of the main points or the core points of the BBL draft itself. Samantala, hindi rin niya kailangan ng isang executive order mula sa Pangulo ang pagbuo ng Peace Council. Ayon kay Valte, wala namang hamong legal ang pagbuo ng Peace Council dahil walang pondo ng gobyerno na ginamit dito. Ipinanawagan ng Pangulo ang pagbuo ng Peace Council na susuri sa mga tanong ukol sa BBL. In the first place, I don't know why it would be illegal because it's a private group that's not being funded by government. They responded to the President's call to themselves, the co-conveners did, and that everything will be done separately and independently. In fact, the President only tasked the two conveners, tas bahala na sila kung sino pa yung idadagdag nila. We have no hand in selection, we have no hand in anything else. They have these community leaders and private individuals have agreed to form this council, again, which will not supplant Congress in any way, to be able to contribute to the national discussion on BBL. Patuloy na isinusulong ng Aquino administration ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on para tiyakin ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. As the President said, we have a chance to end it now. And there are many factors that are in our favor to be able to give it a real shot at peace in that region. So all we're saying is that to give it a chance, let's talk about it, let's have a rational discourse on the merits and what can be improved in the draft that was submitted. Nauna na nga sinabi ng Malacanang na handa ang Government Peace Panel na sagutin ang mga tanong sa Kongreso ukol sa Bangsamoro Basic Law. At ulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky.